Ikaw ba ay nasa isang estado ng pagkalito tungkol sa kung ikaw ay tunay na ligtas? Madalas ka bang nagdududa kung nasa iyo ang buhay at espiritu ng Diyos? Naiinggit ka ba kung minsan sa mga nag-aangking nakarinig mula sa banal na espiritu, na iniisip na hindi mo matatamasa ang gayong pribilehiyo? Mga minamahal, posibleng nasa iyo ang banal na espiritu nang hindi mo nalalaman. Sa video na ito, tutuklasin namin ang isa zero palatandaan na nagpapahiwatig na nasa iyo ang banal na espiritu. Ngunit bago yon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa iba. Salamat po. Unang palatandaan, pagmamahal, paggalang, at paghanga sa Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan 6:65, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa iyo na walang makalalapit sa akin malibang bigyan siya ng kakayahan ng Ama. Walang taong likas na gustong gawin ang kalooban ng Diyos dahil sa pagkalugmok na estado kung saan ipinanganak ang bawat tao. Hindi mo na kailangang turuan ang kasalanan, ito ay likas sa likas na tao. Ngunit kapag tinanggap ng isang tao si Jesucristo, ang Espiritu Santo ay pumapasok sa bagong tao at nagtatanim ng pagmamahal at paggalang sa Diyos. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tao ay lumihis sa landas ng katuwiran na nilikha ng Diyos sa kanya upang lakaran mula pa sa simula. Ang tao ay nagsimulang tuparin ang kanyang sariling mga pagnanasa at isagawa ang kanyang mga pagnanasa, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata. At ang pagmamataas sa buhay ay naging mga motibasyon na nagtutulak sa lahat ng aktibidad ng tao. Ngunit dumating si Jesus upang ibalik ang kaayusan ng tao, upang maibalik ng tao ang kaayusan sa lupa. Tama ang sinasabi ng mga kasulatan, ang hangal ay nagsabi sa kanyang puso na walang Diyos. Ito ay hindi ganap na kanilang kasalanan, gaya ng sinasabi rin ng mga kasulatan, binulag ng Diyos ng mundong ito ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita. Nangangahulugan ito na binubulag ng dyablo ang mga tao upang hindi makita ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo, dahil kung nakita nila ito, paniniwalaan nila ito. Pinagtatakpan niya sila mula sa liwanag ng ebanghelyo. Ngunit sa sandaling makita ng isang tao ang liwanag na iyon, kung gayon ang gayong tao ay may banal na espiritu. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat ang banal na espiritu lamang ang makakagawa sa isang individual at nagbibigay daan sa kanila na makita ang katotohanan. Kapag ang isang tao ay naniniwala at tinanggap ang ebanghelyo, ang kanyang espiritu ay nagiging buhay at bago. Ang bagong espiritong ito ay alam lamang kung paano sumigaw, Aba, Ama. Ang espiritong ito sa tao ay nagsisimulang manabik sa Diyos at nagnanais ng relasyon sa Kanya. Ang espiritong ito sa tao ay nagsisimulang umiwas sa ilang mga bagay dahil siya ay nasa larawan ng Diyos. Siya ay nilikha upang isagawa ang mga bagay na nakalulugod sa paningin ng Diyos. Ang isang likas na tao ay hindi maaaring magkaroon ng ganitong karanasan dahil ang kanyang espiritu ay patay na. Kailangan niya ng muling paggising, at ang muling paggising na ito ay magagawa lamang ng espiritu ng Diyos. Ang tungkulin ng banal na espiritu sa buhay ng isang tao ay pukawin ang banal na sindak, pagpipitagan, at pagmamahal sa Diyos, isang uri ng pag-ibig na nagtutulak sa Kanya na huwag labagin ang mga batas ng Diyos. Kung matuklasan mo ang isang likas na hilig sa Diyos at sa mga bagay ng Diyos, alamin na ito ay gawa ng banal na espiritu sa iyong buhay. Ang isang likas na tao ay hindi makalulugod sa Diyos. Ang isang likas na tao ay hindi man lamang mauunawaan ang mga espiritual na bagay dahil ang mga ito ay dapat na espiritual na matukoy. Kakailanganin niya ang espiritu ng Diyos upang muling likhain ang kanyang espiritu. At ito ay darating lamang kapag siya ay naniniwala at nagpahayag kay Jesucristo bilang kanyang Panginoon. Ano ang iba pang mga palatandaan na dapat mong bantayan? Ikalawang palatandaan, pagkumbinsi sa kasalanan. Ang bawat tao ay dapat na mahatulan ng kanyang kasalanan bago niya makita ang pangangailangan para sa kaligtasan at kahit na maabot ito. Ang mga tao at mga mangangaral ay maaaring makipag-usap sa isang makasalanan tungkol sa kung gaano kasama ang kanyang mga lakad, ngunit hanggat hindi hinahamon ng banal na espiritu ang gayong tao, hindi niya makikita na kailangan pang sumuko sa ebanghelyo.
Mga minamahal, ang bawat tao sa lupa ay dapat na mahatulan ng kasalanan, at ang banal na espiritu lamang ang makakagawa nito, walang sinuman ang makakagawa nito. Sinasabi ng Juan 16:8, pagdating niya, hahatulan niya ang mundo ng pagkakasala tungkol sa kasalanan at katuwiran at paghatol. Tingnan natin ang patotoo ni Paul dito. Sinabi niya, ako ang nagtanim ng binhi, si Apolos ang nagdilig dito, ngunit ang Diyos ang nagpatubo nito. Ang Diyos lamang ang makapagpapalago ng binhi ng Ebanghelyo at ang pagdidilig ng mga salita sa binhing iyon. Hindi tungkulin ng isang mananampalataya na hatulan ang mga tao sa kanilang mga pagkakamali. Kapag ang isang mananampalataya ay sinubukang gawin iyon, ito ay nagreresulta sa paghatol. Hindi maaaring hatulan ng isang tao ang ibang tao. Ikaw ay isinugo upang ipangaral ang Ebanghelyo, hindi para hatulan ang mga tao sa kanilang mga kamalian. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung paano hahatulan ang mga tao sa kanilang mga pagkakamali. Sinasabi ng mga kasulatan, pagdating niya, ito ay bahagi ng kanyang trabaho. Ang iyong responsibilidad ay ang patuloy na paghahasik ng mga salita sa mga tao at patuloy na pagdidilig nito. Ipaubaya sa Diyos ang paglaki. Ang banal na espiritu ay hindi titigil doon. Matapos ang isang tao ay maligtas at maging isang mananampalataya, kailangan niya ang patuloy na paniniwala ng maling gawain mula sa banal na espiritu. Kapag nagkamali ka, matutuklasan mo ang pagkawala ng kapayapaan at isang pakiramdam na nagsasabi sa iyo na may nagawa kang mali. Ito ang banal na espiritu na humihikayat sa iyo upang ituwid ang iyong mga paraan sa Kanya upang walang makagambala sa iyong pagsasama. Hanggat hindi mo naalis ang glitch, hindi siya titigil sa pagpapalabas nito. Ito ay dahil ang banal na espiritu ay pangunahing nasa ating buhay upang matiyak na tayo ay naayon sa sukat ng tangkad ng kapuspusan ni Kristo sa ating pagkatao at ugali. Ikatlong palatandaan, isang nagbabagong tauhan. Ang banal na espiritu ay tunay na nananahan sa mga banal na sisidlan, ngunit siya rin ay naparito upang gawin kang isang banal na sisidlan. Tulad ng paggamit mo ng cologne, ang bango ay nananatili sa iyo sa mahabang panahon, kaya kapag naisuot mo ang bagong taong nilikha kay Kristo Jesus, sinimulan mong baguhin ang iyong pagkatao. Ang banal na espiritu ang siyang gumagawa sa iyo upang magbunga ng mabubuting bunga. Sinasabi ng aklat ng Galatia 5:22, ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa gayong mga bagay, walang batas. Ang bunga ng espiritu ay patunay na ang banal na espiritu ay nasa iyo. Hindi ito isang listahan ng mga batas moral o isang hanay ng pag-ugali. Ito ay tungkol sa saloobin at pagkilos ng isang mananampalataya na unti-unting nagbabago upang dalhin ang kaluwalhatian sa Diyos. Noong bagong ligtas ka, mayroon kang ilang mga tendensya at maling pag-isip. Ngunit sa pagbabalik tanaw mo, kung masigasig mong sinusunod ang banal na espiritu, makikita mo ang kanyang gawain sa iyong buhay. Kung ikaw ay isang tao na madaling magalit at hindi marunong magpatawad, makikita mo na ang ganitong kalikasan ay unti-unting nababawasan o ganap na naalis ng iyong pakikipagtulungan sa Kanya. Ang banal na espiritu ay ang isa na ipinadala upang dalisayin ang mga tao mula sa kanilang magaspang na kalagayan upang maging mga sisidlan na kalugod-lugod sa Diyos, sa loob at labas. Kung matuklasan mo ang isang pare-pareho, unti-unting pagbabago sa iyong buhay, ito ay isang senyales na ang banal na espiritu ay nasa iyo, na gumagawa sa iyong makasalanang mga hilig at nagdadala ng isang buhay na sakripisyo mula sa iyo. Ika-4 na palatandaan, ang kaloob ng mga wika. Ang kaloob ng mga wika ay kaloob ng espiritu para sa bawat mananampalataya. Ito ay tanda na ang isang tao ay nabautismuhan na sa banal na espiritu. Ito ay isang maliwanag na senyales na hindi lamang ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng panahanan ng espiritu, ngunit mayroon ka ring pagpupuspos ng espiritu. Ang kaloob ng mga wika ay naiiba sa kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Parehong mga pagpapakita ng banal na espiritu, ngunit ang kaloob ng mga wika ay para sa bawat mananampalataya,
habang ang kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika ay ibinibigay lamang ayon sa kalooban ng Espiritu. Ang kaloob ng mga wika ay isang tanda na ibinibigay sa bawat mananampalataya na naniniwala kay Jesu Kristo. Ang sabi ng Biblia sa Marcos 16:17, at ang mga tandang ito ay sasamahan ng mga nagsisisampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika. Ang tanda na ito ay para sa iyo hanggat naniniwala ka sa pangalan ni Jesus. Maaari lamang itong ipahayag sa pamamagitan ng banal na espiritu at hindi sa pamamagitan ng mga bisig ng laman dahil ito ay isang banal na wika. Sinasabi ng mga Gawa 2:4, lahat sila ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang mga wika ayon sa kakayahan ng espiritu. Ito ay isang wikang dumarating kapag pinuspos at bininyagan ka ng banal na espiritu. Ang dasal na wikang ito ay may ilang mga benepisyo sa iyong buhay. Binubuo nito ang iyong pananampalataya, ginagawa kang sensitibo sa Diyos, at binibigyan daan kang sumamba at umawit ng mga papuri sa Kanya sa wikang naiintindihan niya. Ang pagdarasal sa mga wika ay tulad ng pagdarasal sa dialekto ng Diyos. Sinasabi ng mga banal na kasulatan na siya na nagsasalita sa isang hindi kilalang wika ay nagsasalita hindi sa mga tao kundi sa Diyos. Gayunpaman, walang makakaunawa sa Kanya, ngunit sa Espiritu, siya ay nagsasalita ng mga hiwaga. Ang kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang uri ng mga wika ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng supernatural na kakayahang magsalita sa iba't ibang wika ng tao na hindi mo alam sa simula na nagpapahayag ng kabutihan at mga papuri sa Diyos. Ganito talaga ang nangyari sa Gawa 2. Naririnig ng bawat tao ang kanyang wika at pagkatapos ay ipinapalagay na ang mga disipulo ay lasing hanggang sa napatunayang mali sila ni Pedro. Kung mayroon kang kakayahang magsalita sa isang supernatural na wika na hindi kilala sa earth, ang mga wika ng mga anghel, ito ay patunay na nasa iyo ang banal na espiritu dahil hindi ito isang wika na maaaring matutunan ng mga tao o ituro. Ito ay isang wika na sinasalita bilang inspirasyon ng Diyos. Ikalimang palatandaan, mga supernatural na pagpapakita. Ang aklat ng mga gawa ay nagtatala ng isang string ng mga supernatural na mga kaganapan at mga pangyayari na ginawa ng mga disipulo pagkatapos na sila ay paganahin ng banal na espiritu. Ang anino ni Pedro ay nagpagaling ng may sakit. Nabuhay ang mga patay. Ang mga may sakit ay gumaling. Ang mga baldado ay naibalik ang kanilang mga binti. Sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga alagad na gawin ang lahat ng kanilang ginawa? Una nating nakikita ang mga katangian kay Jesus. Ang sabi ng Biblia sa mga Gawa 10:38 kung paanong pinahiran ng Diyos si Jesus na taga Nazaret ng banal na espiritu at kapangyarihan, at kung paano siya lumibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo dahil ang Diyos ay kasama niya. Ang banal na espiritu ang may pananagutan sa paglipat ng Diyos sa isang buhay at teritoryo. Siya ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Siya ang gumagawa ng bawat mabuting gawa. Nang nais ng Diyos na muling likhain ang lupa na walang anyo at walang laman, ang banal na espiritu ay kailangang lumipad muna sa ibabaw ng tubig bago ang Diyos ay umiral. Ang banal na espiritu sa iyong buhay ay nagdadala ng supernatural, ang hindi maipaliwanag. Siya rin ang presensya ng Diyos sa isang tao o isang lugar. Saan man naninirahan ang Espiritu ng Diyos, mayroong kalayaan dahil nandoon ang Diyos mismo. Siya ang ikatlong persona ng Trinity. Siya ang Diyos mismo at isinugo upang manatili sa bawat mananampalataya upang gawin silang mga saksi, ayon sa mga Gawa 1:8. Isa kang ambasador para kay Kristo. Ikaw ay kinatawan ng Diyos sa lupa, ngunit kailangan mo ng kapangyarihan upang maging saksi. Kailangan mo ng kakayahan upang maisagawa ang atas na kanyang inilatad para sa iyo. Dito mo kailangan ang banal na espiritu. Kapag ang banal na espiritu ay naroroon sa isang buhay, nag-iwan siya ng mga bakas ng banal, mga bakas ng supernatural, at mga bakas ng kanyang presensya. Ika-6 na palatandaan, banal na patnubay at direksyon. Sinasabi sa Juan 16:13, ngunit kapag siya,
ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Darating. Ang banal na Espiritu ay laging naghahangad na gabayan ang kanyang sarili. Dahil alam niya ang isipan ng Diyos, alam niya kung paano makarating doon at palaging gagabay sa iyo kung pipiliin mong sundin siya. Ang sabi ng Biblia, makakarinig ka ng isang tinig na nagsasabi, ito ang daan, lumakad ka roon. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng banal na patnubay na maaaring hindi nakakaakit sa pandaman ng tao. Ang kanyang mga paraan ay hindi ating mga paraan, ni ang kanyang mga pag-iisip ay ating mga iniisip. Ngunit dapat mong maunawaan na kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang kanyang mga daan ay mas mataas kaysa sa iyo. Ang kahangalan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa karunungan ng mga tao. Kaya naman, upang lumakad kasama ng Diyos, dapat na handa kang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa pinili mong paniwalaan. Kung ang banal na Espiritu ay nasa iyo, makakaranas ka ng mga napapanahong interbensyon, tiyak na mga pangyayari, banal na hula, at iba pang mga sitwasyon na alam mong bunga ng kanyang awa at patnubay. Ang banal na Espiritu ay walang hanggan at ito ay nasa maraming panahon. Alam niya ang wakas mula sa simula. Kapag siya ang namamahala, hindi siya nagdidirekta mula sa ating pananaw o antas ng ating pananaw sa ngayon. Siya ay namamahala mula sa saklaw at lalim ng pag-unawa sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mayroon siya. Tinatawag siya ng mga banal na kasulatan na tagapayo. Ang sabi sa Juan 14:16 at hihilingin ko sa Ama, at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang makasama ninyo magpakailanman. Hinihikayat ka ng mga banal na kasulatan na huwag pawiin ang Espiritu, dahil kapag ang isang mananampalataya ay tumangging sumunod sa daan ng Diyos, ngunit piniling patuloy na lumakad sa pagsuway, ang mananampalataya ay mawawalan ng karunungan at direksyon ng Diyos. Sa aklat ng Genesis, nang ang mga gawa ng tao ay patuloy na nananatiling masama, ang Diyos ay umiwas sa pakikipagpunyagi sa tao. Siya ay Panginoon at Hari at dapat tratuhin ng ganoon sa iyong buhay upang maranasan ang pinakamahusay sa Kanya. Laging ginagabayan ng banal na Espiritu ang kanyang mga anak, ngunit hindi niya pinipilit ang sinuman. Binigyan ka niya ng kalooban at kakayahang pumili, at bawat pagpili na gagawin mo ay may mga kahihinatnan. Kaya, ang isa sa mga patunay na ang banal na Espiritu ay nasa iyo ay ang pagkakaroon ng banal na patnubay at direksyon sa paggawa ng mga desisyon. May ilan pang senyales na dapat bantayan. Palatandaan 7, hindi pangkaraniwang kapayapaan at kaginhawahan. Ang banal na Espiritu ay tinatawag ding mang-aaliw dahil ginagampanan niya ang tungkulin ng mang-aaliw sa buhay ng mga tao. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo upang aliwin ka sa mga mahihirap na panahon, pag-uusig, at mga tukso. May mga nakababahalang sitwasyon na kailangan mong pagdaanan na hindi ka maaaring palayain ng Diyos. Siya ay makapagbibigay lamang ng kaginhawaan sa pamamagitan ng mga ito. Nang manalangin si Jesus sa kanyang Ama sa Juan 17, sinabi niya sa Diyos na huwag tayong alisin sa mundong ito kundi magbigay lamang ng pagkakaisa at kaaliwan. Ito ay dahil ang pagsubok sa ating pananampalataya ay laging magdadala ng mapayapang bunga ng katuwiran. Ang mga pagsubok ay hindi lamang nagpapalakas sa iyo, pinalalakas nila ang iyong pananampalataya at pinahihintulutan ang pagtitiyaga na magkaroon ng landas sa iyo. Nang si Jesus ay pupunta, nangako siya na iiwan ang kanyang kapayapaan sa atin. Ang kanyang kapayapaan ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundo, ito ay kapayapaan na higit sa pangunawa, kapayapaan sa unos at kapayapaan sa mga pagsubok. Dumarating ang kapayapaang ito dahil may pananampalataya ka sa Diyos at sa kaaliwan ng banal na Espiritu. Kapag may masamang nangyari sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay nagbigay ng kaaliwan para sa iyo, at kailangan mo lamang na abutin ang banal na Espiritu upang maunawaan ito. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ang kapayapaan ng Diyos ay magagamit para sa iyo. Ang kapayapaang ito ay hindi dahil may pananampalataya ka sa isang tao o isang bagay kundi dahil kilala mo kung sino ang iyong pinaniwalaan.
Alam mo na maaari niyang bigyan ng kagandahan ng abo, gawing kagalakan ang iyong kadiliman sa 1 minuto, at makapagbigay ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. Dahil kasama mo siya, walang bundok na hindi mo malalampasan, walang balakid na hindi mo malalampasan. Kung nararanasan mo ang dalawang bagay na ito sa mga nakababahalang sitwasyon, ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo. Palatandaan 8, katapangan at katapangan. Si Pedro ay isang perpektong halimbawa ng isang taong dating mahiyain, ngunit naging matapang at walang takot pagkatapos niyang matanggap ang banal na espiritu. Mayroong hindi lamang mga bunga ng espiritu, may mga regalo din. Ang banal na espiritu ay hindi lamang dumarating na may kabanalan, siya ay dumating na may kapangyarihan, katapangan, at lakas ng loob na gawin ang mga hindi sikat at hindi kinaugalian na mga bagay. Ang katapangan ay isang katangiang itinataguyod ng isang paghahayag ng Diyos na nabubuhay sa loob mo, ang banal na espiritu. Sinasabi ng 1 Juan 4:4, mga anak, kayo ay mula sa Diyos at dinaig ninyo sila sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Kapag napagtanto mo na ang kinatatakutan mo ay dapat na matakot sa iyo, babalik ka sa mga bundok na iyon at ililipat sila sa dagat sa pamamagitan ng iyong salita, dahil ang iyong mga salita ay naging kanyang salita na ngayon. Ang paghahayag na ito ay dapat sumikat sa iyong espiritu. Kapag nangyari ito, ikaw ay magiging matapang at walang takot na parang leon, dahil hindi ka lang tiwala sa sarili kundi may tiwala sa Diyos. Ang katapangan ay ang kakayahang kumilos sa kabila ng takot. Maaari ka lamang magkaroon ng lakas ng loob dahil may mga bagay na narinig mo mula sa Diyos na nagpapanatili sa iyo na sumulong anuman ang mga bagay sa paligid mo na nagiging sanhi ng iyong pagyanig sa takot. Ang mga nakakakilala sa kanilang Diyos ang magiging malakas. Ang iyong kaalaman sa Diyos sa paglipas ng panahon ang siyang nag-sponsor sa iyo na kumilos ng may pananampalataya. Dahil nakipagkita ka sa Kanya at naligtas Niya, magkakaroon ng kumpiyansa sa iyong puso na magagawa Niya ang labis na sagana kaysa sa iyong hinihiling o iniisip, ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa loob mo. Ang lakas ng loob at katapangan ay dumarating lamang kapag ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. Sa pagtitiwala na iyon ay hahakbang ka upang gawin ang mga gawa ng Diyos sa iyong teritoryo. Palatandaan 9, pagkapuot sa kasalanan, pag-ibig sa katuwiran. Minahal ni Jesus ang katuwiran dahil sa Espiritu na umakay sa Kanya at nananahan sa Kanya. Siya ay tinatawag na banal na Espiritu, at isa sa mga tanda na siya ay nananahan sa iyo ay ang Kanyang paglalagay ng Kanyang kalikasan sa iyo. Inilalagay Niya ang nais Niya sa iyong puso, at makakabahagi ka rin sa mga ayaw Niya. Sa tuwing nakikita mo ang mga tao na nagpapakasawa sa mga makasalanang gawain, nakakaramdam ka ng tahimik na kabag at hindi gusto. Gusto mong itama sila at pigilan sila sa kanilang ginagawa. Ito ay dahil ang likas na katangian ng taong nakakasama mo ay palaging magdudurog sa iyo. Nagkaroon ka ba ng isang malapit na kaibigan na may ilang mga katangian na sinimulan mo ring makita sa iyong sariling buhay? Ito ay ang kapangyarihan ng impluwensya. Ang banal na espiritu ay dumarating na may likas na pagkamuhi sa kasalanan at isang kasiyahan kapag ikaw ay banal. May kagalakan at pakiramdam ng tagumpay kapag kumilos ka tulad niya sa mga sitwasyon. Kung ikaw ay patuloy na nakikibahagi sa kasamaan, ang iyong budhi ay masisira ng mainit na bakal at patay sa iyong pagnanais para sa kabutihan. Dapat kang maging maingat upang mapanatili ang lahat ng iyong natanggap mula sa Diyos, dahil ito ay isang regalo, at ang mga regalo ay maaaring mawala. Kung pinahahalagahan mo ang mga bagay na kasama ng Diyos, at iingatan mo ang mga ito, mas mararanasan mo ang mga ito. Ngunit kung hindi ka kumapit sa kanila, sila ay ninakaw mula sa iyo. Palatandaan 1-0, may pasan ka para sa iba. Ang bawat tao ay likas na makasarili at makasarili. Ang bawat tao ay naghahanap ng kanyang kabuhayan at mga benepisyo bago mag-isip ng iba. Maraming tao ang walang ibang iniisip kundi ang sarili nila. Ito ay direktang resulta ng pagkahulog. Gayunpaman, kung makikita mo ang iyong sarili na laging may pasanin para sa iba, kung gayon ang banal na espiritu ay nasa iyo. Pagkatapos ng kaligtasan at pagtanggap ng banal na espiritu, tuturuan ka ng Diyos na kailangan mong matutong unahin ang iba.
Ang tanging dahilan kung bakit dapat mong pangalagaan ang iyong sarili ay ang pagsilbihan ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa Mateo 20:28 na siya ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod sa iba at upang ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Si Jesus ay nagutom sa balon sa Juan Kabanata 4 nang makilala niya ang babaeng Samaritana. Isinakay niya siya sa isang talakayan at nakita niya na handa itong tanggapin ang ebanghelyo. Iniwan niya ang tinapay na hinahanap niya at inasikaso siya. Kinailangan din niyang mangaral sa buong lungsod dahil dinala niya silang lahat kay Jesus. Dapat mong maunawaan na kapag ang banal na espiritu ay nasa iyo, hindi ka na mabubuhay para sa iyong sarili. Hindi ka mabubuhay upang sponsor ang iyong mga hangarin, ambisyon, at layunin. Nasa iyo ang buhay ni Kristo, at inaasahang gagawin mo ang mga gawaing gagawin sana ni Kristo kung siya ay nasa iyong katawan. Sinasabi sa Galatia 2:20 na ang tunay na paraan para magkaroon ng kagalakan ay ang unahin si Jesus, ilagay ang iba sa pangalawa, at ilagay ang iyong sarili sa huli. Kung susundin mo ang alituntuning ito, mararanasan mo ang kagalakan. Nakakaranas ka ng kagalakan dahil ikalulugod mo ang Panginoon, at matutupad mo rin ang kanyang layunin sa pagpapadala sa iyo sa earth. Nilikha ka ng Diyos upang malutas ang isang pangangailangan sa buhay ng mga tao na dulot ng dyablo. Ngunit kung wala kang pasanin para sa mga taong ito, isang pasanin upang malutas ang kanilang mga pangangailangan, hindi ka makakahanap ng anumang dahilan kung bakit dapat kang managot. Dapat mong maunawaan na umiral ka hindi para sa iyong sarili kundi para sa iba. Umiiral ka para sa mas malaking layunin. Isa sa mga palatandaan na nasa iyo ang banal na espiritu ay ang pag-alis niya ng kamalayan ng pagkamakasarili at inilalagay ang pusong nagnanais na tumulong sa iba at upang mapabuti ang buhay ng iba. Minamahal, nais kong malaman mo na ang banal na espiritu ay maaaring nasa iyo at hindi mo alam ang kanyang presensya. Hindi dahil wala siya, kundi dahil hindi mo lang alam kung paano siya makikilala o kung paano malalaman kung kailan siya ay nasa isang lugar. Hindi mo alam ang sukatan para matukoy ang kanyang presensya at kawalan sa buhay ng isang tao. Kailangan mo lamang ng kaalaman sa pagkatao ng banal na espiritu. Gayon din, maaari siya sa iyong buhay at limitado mo siya sa iyong buhay. Inilagay mo siya sa isang bahagi lamang ng iyong buhay, sa pag-aakalang wala siyang kakayahan at talino na pangunahan ka sa ibang mga lugar. Gusto kong malaman mo na mapagkakatiwalaan mo siya. Ang banal na espiritu ay umakay kay Jesus upang maging lahat siya ay naging. Ang parehong banal na espiritu ay kasama ni Pablo na apostol. Ang parehong espiritu ang tumulong kina Pedro, Juan, at Santiago. Maaari kang magtiwala sa kanya. Maaari mong alisin ang lahat ng iyong pag-aalinlangan at piliing lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng lubos na pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Ito ang paraan na mapasaya mo siya. Ito ang paraan na alam niya na talagang gusto mo siya sa iyong buhay. Kailangan mo ring mag-ingat na huwag pawiin o pighatiin siya. Maaari mong patahimikin ang mga pagkilos ng banal na espiritu sa pamamagitan ng iyong pag-uugali, sa pamamagitan ng patuloy na paghihimagsik, pagpili na hindi sundin ang kanyang mga tagubilin, at paggawa ng sinabi niya sa iyo na huwag mong gawin. Darating ang panahon na ang iyong mga tainga ay magiging malabo sa pandinig, at kung ikaw ay magpapatuloy sa maling paraan, darating ang panahon na siya ay hindi na nagsasalita dahil alam niya na hindi ka makikinig. Hindi mo nais na dumating sa ganoong estado. Ito ay isang estado kung saan nakatira ka sa kadiliman at ganap na nakahiwalay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Ama sa langit, pinahahalagahan kita sa iyong mahalagang salita. Salamat sa paghahayag na natanggap ko sa pamamagitan ng pagpasok ng iyong salita. Salamat sa liwanag at pangunawa. Salamat sa pangunawa at paghahayag. Pinahahalagahan ko ang iyong salita at ang iyong biyaya na umaabot sa akin. Maging luwalhati sa aking buhay. Salamat din sa iyong mahalagang banal na espiritu. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan sa mundong ito. Salamat sa pagiging gabay, taga-aliw, guro, kaibigan, standby, at tagapayo.
Pinahahalagahan ko ang pagdating mo sa aking buhay at para sa lahat ng gawaing sinimulan mo sa aking buhay, kapwa sa aking kamalayan at sa mga hindi ko alam. Dalangin kong tulungan mo ako, Jesus. Tulungan mo akong maunawaan kung sino ang banal na espiritu. Tulungan akong maunawaan ang kanyang personalidad at matutunan kung paano siya pasayahin. Dalangin ko sa iyo, mahal na Espiritu Santo, na kung palagi kitang nasaktan sa anumang paraan, humihingi ako ng awa. Panginoon, linisin mo ako sa lahat ng kalikuan at pagalingin mo akong muli. Dalangin ko na huwag mo nang alalahanin ang aking mga kasalanan at bigyan mo ako ng isang blangko na talaan upang magsimulang muli sa iyo. Nagdarasal ako para sa sariwang pag-ibig, pagpipitagan, at paghanga para sa iyo. Idinadalangin ko ang matinding pagnanais para sa iyo at sa iyong salita, na makipag-usat sa iyo araw-araw at gumugol ng oras sa iyo. Idinadalangin ko ang kaparehong pananabik na mayroon si David na nagpabuntong hininga sa iyo, gaya ng ginagawa ng usa. Mangyaring ibigay ito sa akin, Ama. Mahal na Espiritu Santo, sumusuko ako sa iyo upang gawin ang aking buhay at baguhin ang aking pagkatao. Isinusuko ko ang aking sarili na parang putik sa harap ng magpapalayo. Mangyaring gawin at hubugin ako, Panginoon. Hatiin mo ako, alisin ang bawat bitak, at hubugin mo ako ayon sa gusto mo. Ako ang iyong sisidlan. Hubugin mo ako ayon sa iyong panlasa, Panginoon, at gawin akong angkop sa bawat gamit. Hinihiling ko ang iyong direksyon at patnubay sa paggawa ng mga desisyon. Kailangan ko rin ang iyong tulong at karunungan, mahalagang banal na espiritu, sapagkat ikaw ang espiritu ng katotohanan, ang isa na nakakaalam ng lahat. Kaya, mangyaring ibunyag ang mga bagay sa akin. Idinadalangin ko rin ang kapayapaan at kaginhawaan na nagmumula sa iyo. Mangyaring aliwin ako sa aking mga pagsubok na oras. Bigyan mo ako ng kapayapaan kahit na sa mga bagyo, kung paanong si Jesus ay natutulog sa rumaragasang bagyo. Humihingi din ako ng katapangan at lakas ng loob para sa gawaing tinawag mo sa akin. Kailangan ko ang inyong tapang na kumilos kapag kailangan ko, anuman ang pagsalungat at takot sa paligid ko. Bigyan mo ako ng katapangan at gawin akong walang takot. Nais ko ring mahalin ang katuwiran tulad ng iyong ginagawa at kinasusuklaman ang kasamaan. Ilagay mo sa akin ang pagnanais para sa kabanalan at bigyan mo ako ng pasanin para sa iba. Bigyan mo ako ng pagnanais na maglingkod sa iba at tingnan ang kanilang kapakanan. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung hindi mo ito nagustuhan, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito upang makatanggap ka ng mga update kapag nag-post kami ng mga bagong video. Gayon din, ibahagi sa iba upang sila ay mabiyayaan. Pagpalain ka ng Diyos.